sa bidyong ito ay isa na namang matinding agimat o isa sa pinakamatitinding agimat ang pag-uusapan natin ngayon na kapag mayroon ka katatakutan ka ng maraming tao, lalo na yung mga loko-loko. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago lang dito sa aking munting channel at hindi pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para isa ka rin sa unang makakapanood kapag mayroon akong bagong upload. So ayun na nga, kung sa gidlat mayroong makukuhang kapangyarihan. Ganon din naman sa buhawi o sa mga ipo-ipo may nakukuha ring galing. Maging sa kulog at ulan meron din. Subalit alam nyo ga na sa lindol meron ding nakukuhang galing. At ang galing na ito konti lang ang nakakaalam. So kung ang kidlat kapag tumama hindi masyado o konti lang ang kanyang napiperwisyo o napipinsala. Ganon din naman ang buhawi. Ang napipinsala niya lang yung kanyang nadaanan. Ibahin nyo ang lindol sapagkat iyan ang kinatatakutan ng marami. Dahil kapag iyan ang umatake tapos napakalakas baka magbago ang ating mga birthday. Maaring lumubog ka sa iyong kinatatayuan o maaring mabagsakan ka ng mga ano-anong bagay sa inyong mga tahanan. Kahit na ang bahay mo bato at akala mong safe na safe ka na, kapag nagalit ang lindol baka ikaw matabunan niyan. Ganon din naman ang mga matataas na building maaaring mag-collapse at marami talaga ang mapiperwisyo o mapipinsala. Maaring maputol ang mga tulay, mawawala ng komunikasyon sapagkat masisira ang mga kable at maaring matumba ang mga tower na nagpapasa ng mga signal upang magkaroon ng komunikasyon. Maaring mawalan din ng kuryente. Maraming tulay at mga kalsada ang masisira at maaring magkaroon ng isang napakalaking tsunami. Maaari ding mawasak ang mga pintuan ng dam at magdulot ito ng bigla ang pagbaha. So maraming maapektuhan putol ang komunikasyon, putol ang transportasyon. Kaya naman marami ang nangangamba sa sinasabi nilang pagdating ng dabiguan. Dahil nga marami ang maaapektuhan. Mayaman man o mahirap, bata man o matanda, may ngipin man o wala, damay iyan. Walang pinipili iyan. Subalit kung ikaw nasa probinsya na wala namang matataas na building, malayo rin ang bahay ninyo sa tabing dagat medyo ikaw safe. Subalit kung ikaw nasa lugar na paligid mo mga matataas na building at iyan nagsitumbahan makatakbo ka man wala rin. Aabutan ka rin. Ang masasabi mo na lang goodbye Philippines. Pero alam nyo ga mga kaibigan na kahit gayang katindi ang lindol alam nyo ga na iyan maaaring magbigay sa iyo ng kakaibang kapangyarihan o kakaibang kakayahan o kakaibang galing kung tawagin. So gusto nyo ga magkaroon, gana rin lang gawin niya kapag lumilindol. Kahit anong oras iyan, basta lumilindol na gawa ng kalikasan hindi gawa ng iyong nanay at tatay, gana rin ang iyong gagawin. Kumagat ka sa lupa at pagkatapos mong kumagat sumigaw ka ng 3 beses na malakas. So dapat wala kang maririnig na sasagot sa iyong sigaw. Kahit na echo ng sigaw mo dapat wala kang marinig. Kapag ka nga nangyari yon, sumigaw ka ng 3 beses na walang sumagot sa iyong malalakas na sigaw, wala kang narinig na sumagot sa iyo, nasa iyo na ang agimat sa lindol. So para saan naman ang galing niyan bro kapag nakuha namin So ang galing niyan kapag meron taong nag-aaway na hindi maawat-awat at iyong sinigawan, titigil bigla yung mga yan at pakiramdam nila niyayanig ang kanilang mga katawan. Boses mo pa lang takot na sila sa iyo. Nanginginig-nginig na yan.
Ganon din, magaling din iyan na gamitin sa mga taong nagwawala o nagsisiga-sigaan na hindi maawat ng sinuman. Sigawan mo lang iyan ay titigil iyan. So sa ganung paraan hindi mo na kailangang gumamit pa ng mga bagay na maaring makamatay sa mga naghohoromentado tulad na laan ng barel. So kadalasan kapag may naghohoromentado kahit pulis hirap silang maawat iyan. Kadalasan pa nga mga pulis na rumiresponde nasasaktan. Kaya naman napipilitan silang gamitin ang kanilang baril upang tumigil ang kanilang sinasaway. So ang ganitong galing magandang daladala o tangan-tangan ng mga taong tagapamayapa ng bayan. Ganon din sa mga leader, ang mga pinuno ng bayan o maging sa pinuno ng mga sandatahang lakas. Tiyak na ikaw ay igagalang at katatakutan at walang sino man na magtatangkang sa iyo kumalaban. Subalit ang galing na ito dapat makuha mo sa araw ng Biyernes Santo. So hindi mo na kailangang pumunta ng kung saan o maging sa liblib na lugar kahit ikaw ay nasa iyong tahanan. Basta't diyan may lupa. Kapag lumindol ng Biyernes Santo, gayaan ang gawin mo. Kahit anong oras pa iyan, mapaaraw o mapagabi man, basta't iyan ay Biyernes Santo, may bisa pa rin iyan. So ay yun ang galing ng agimat na makukuha sa lindol. Ganon din naman mga kaibigan, kayo ba merong mga kakilala o asawa o kapamilyang buntis at iyan nalindulan. So bukod dun sa ginawa nilang pagpapalindol, yung halimbawa siya ay buntis na tapos nagkataon nga na lumindol. Alam nyo ga na iyan ay pinaniniwalaan na nagkakaroon ng epekto sa bata. So maaring ang bata paglabas epileptic. Ayun diyang bigla-biglang nangingisay at yan lubhang delikado. Lalo na kung siya ay inabutan ng pangingisay sa tubig, mamamatay, malulunod. Kaya naman upang maiwasan iyan mga kaibigan, ipahabol ko lang kung kayo mayroong mga kakilala asawa o kapamilyang buntis. Ang gagawin nyo lang upang makontra iyan halimbawa nga nalindulan, kumuha kayo ng tubig. Kahit na isang tabong tubig lang o kaya isang timba. So ang dapat ibuhos mo sa kanya nang hindi niya nalalaman. Iyon gang siya magugulat o magugulantang. Hayaan mo nang magalit siya sa iyo. Ang mahalaga maging normal ang batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Yun, nawa makatulong. Shout out sa iyo at James up. Hanggang sa muli, good luck, God bless at ingat kayo palagi.